Buksan natin yung ating Bible. Para maalala po natin, no? Sulat natin sa verse 10. Chapter 6 ng Ephesians. Hindi tayo ito ba yun? Sige, basahin natin ito. Dahil babalik tayo dito sa ating warfare, spiritual warfare. Let us read in Ephesians chapter 6. Beginning verse 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo, sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga may kapangyarihan di nakikita na nag-ahari sa libutan. Sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayo matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigisan ng katotohanan, na suot ng baluti, ang baluti ng katuwiran. Then verse 15, yung ating key verse. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ang lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusumpo ang mga nag-aapoy ng palaso ng masama. Last verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. No, last verse 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsasamo. Sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan ito naming binasa. Ngayon, hindi mo kaming tulungan upang kaming mapag-aralan pa ang mga malalim na bagay tungkol sa mga talatang ito. Particular po sa umagang ito yung verse 15 sa aming serye. Panginoon, maraming salamat. Umaas pa kami sa iyong magagawa. Kayo ang nagmamayari ng bawat kaluluwa. Kayo lamang pwedeng makapagpakilala. Ang tatayon po nito ang aming binasa, subalit kailangan po namin itong marinig at mapag-aralan. Lord, kunin mo ang aming atensyon. Kami makikinig ng inyong salita. Please, Lord, makikinig kami ng inyong salita. Bigyan mo sa amin ng biyaya mula sa pasimula hanggang sa matapos nito. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Sige po. So ito yung part 2, no? Part 2. Part 2 ng
verse 15. Pero part 14 na tayo, the Christian warfare. Rose, na alala mo ba, kailan tayo nagsimula ng Christian warfare topic? 2 months ago, 3 years ago, 3 months ago. 4. Okay. Alam po nyo, habang nag-aaral tayo ng spiritual warfare or Christian warfare, sa ating seryoso sa pananampalataya, kita nyo, totoo itong pinag-aaralan natin, di ba? Very real, no? Meron tayong spiritual conflict. So, sa part 1, sasaliwain ko lang sa inyong pandinig. Natungayan natin, naintindihan natin, yung panyapak signifies, sumisimbolo sa katatagan. Okay? Na ang Kristiyano ay may tayo, supposed to be, to stand firm, stability. Ang Kristiyano may tayo siya, may paninindigan. Okay? Alam mo, hindi tayo perfect ng mga tao. Hindi tayo sabihin natin malago na tayo sa lahat ng bagay ng buhay natin bilang Kristiyano. Pero isang bagay na masusubok ninyo na kayo ay totoong Kristiyano, yung may tayo ka, stand. Okay? Meron ka talagang paniniwala. Kasi pag hindi nagkaganon yung buhay natin, nakata-respect pa nino man. Gusto nga pang consistent, hindi kalakad. Consistent ibig sabihin, yun ang tenor na ginagawa ko sa buhay. Yan ang talagang pinto ko, target, aim sa buhay. Meron kang tayo. At yung paa, napakahalaga sa gera. Kasi nga, pag tinamaan yung paa mo, pilay ka na, hindi ka na makakalakad, hindi ka na makakasagupa, hindi ka na makakasulong. So, spiritually speaking, dapat protektado yung ating paa. At sumisimbolo ito yung meron kang stability, meron kang security, meron kang talagang katatagan. Kasi nga, sa gera, kailangan talagang manalo ka. At yung ating labanan dito sa mundo nito, remember, spiritual battle ito. Okay? At ito'y tinuturo sa atin ng Bible. Ngayon, sa umagang ito, part 2, tapusin natin yun. Iiwanan natin yun, yung salita. Tayo, yung ating patatagan. Punta tayo ngayon dito sa part 2 ng verse 15. How do we fight? Ang issue ngayon, paano tayo lalaban? How do we fight the enemy? Okay? Well, nandito sa talatang ito, makukuha natin ito, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa. Saan galing yung pagiging handa? So, ito yung version ko sa Bible na ito. Kasi nakalagay dito, para sa ebanghelyo ng kapayapaan. The gospel of peace. Ito yung version ko, ito yung mga timing niya. Hindi ko gagamitin yung para. Gagamitin ko rito mula sa ebanghelyo ng kapayapaan. Sa gerang ito, labanang ito, importante, ikaw ay merong gospel of peace. Peace. Without peace, you cannot stand. Without peace, you cannot fight the enemy. Mga kapayapa, yun natin, ibig sabihin ng kapayapaan. Kung walang kapayapaan sa iyo, hindi mo pwedeng sugpuin, labanan ang demonyo. Okay? Without this gospel of peace, kaya nga sabi niya, shoes for your feet, mga panyapak sa inyong mga paa, ang pagiging handa sa inyo, mula sa ebanghelyo
ng kapayapaan. Siguro sabi ko kay Ray, higit ka rin tao kay nga itong itihing kapayapan giling tao yung Kristiyano. Kung naiintindihan niya ang kanyang tindig at ang kanyang tayo. Sino ba naman ang hindi nangangailangan ng kapayapaan? Hindi ko ba? Now, sa labanang ito ng spiritual, hindi ka makakatayo, hindi ka makakalaban without this peace. This gospel peace. Hindi lang peace of mind kasi sinishare ko sa inyo, hindi peace of mind ang pinag-uusapan dito. Remember, this is spiritual conflict and battle. Ano ba itong gospel of peace? So, ako na buklat kayo yung gospel kasi gas-gas na yan dito. Hindi yung salitang gospel. Gospel, it signifies good news or joyful message. Kaya, yung gospel, magandang balita kasi magandang ng Diyos. Hindi galing sa buwanga ng isang tao ang magandang balita. Siyempre, tama, Rodle. Isa ng mabuting balita, ilang araw lamang, masama na. Pero ito iba, gospel. Pag sinabing gospel, hindi galing sa angels, galing sa Diyos. Kaya nga, di ba, nung nagpakita ang angels, glory to God in the highest. Pag narinig nyo yung salitang ebanghelyo or gospel, galing ito sa bibig ng Diyos. At kaya mabuting balita, glad tidings, ang gospel, kasi it is impossible for God to lie. So kapag nakikinig mo ang salita ng Diyos, makinig ka kasi nagsasalita siya ng totoo. Nakitsundo ko po gumagawa. Ipagsingapan mo kasi yung gospel ni. Unawain mo siya. In hope of eternal life in which God will never lie. Kasi kaya magdala ng Diyos kung ngayong salita. Kaya makatiyak na mo yung gospel yun. Okay, good news, the message of the gospel. It's joyful message. At kung tayo ay talaga naiintindihan natin ang ebanghelyo, at bilang man yung Kristiyano, murong. Hindi lalago siya, susulong siya hanggang sa buhay na walang yan. Kasi nga, ang balitang ito, hindi siya magbabago. Kasi nga ito yung balitang galing sa Diyos. Kaya nga, gospel. Good news. Biro mo, patang pag-aralan ng Bible, ding masaya rin angels. Higit ka rin tao. Samantala, ang ebanghelyo, it is not for angels, but for us. It is not for their happiness, but for us. Pero ilang mo munang mag-rejoice po ang imbalita, darlade kayong tao. At ang danila. At ang hukbo ng light, inutuan sila. Ang mga anghel, kaya nga kung alam nyo, Bible nyo, kapag mayroong isang taong nagsisi, ang unang nagsasaya, ang langit. Yung bago, tita mo, daramdaman tayong gospel, tama saya. Ilash, nung din ang gospel, siguro walang angels na, pati ang langit. Luke chapter 15, merong katuwang sa langit sa mga anghel sa harapan ng Diyos sa isang tao nagsisisi. Bakit gano'n? Kasi nga gospel. Iwari po na po ang tinggang asira na daw. Mag-Bible study ko, Betis. Betis na hindi ka pinjaman na ito. Pero may tula ko uling. Itang Bible study din, pabulan mo. Ilabas. Asal mo na yung gospel. Ang yang metega, sakit na, magaganap ko. Kasi ako mag-share. Pamilya na rin eh. Sacrifice kita, kalulis-lulis Bible study. Kapag kaya lang, kaluluwa yun. Pero nung bago siya malagutan ng hininga, makatal ng pugamit. Sabi ko, lumingin ko sa akin, kung narinig mo ako, katapos ko mag-pray, kasi masakit na yung panagdaman. Nakaharap siya doon, hawak-hawak ko yung balikat niya, pinagpipray ko siya.
Hindi siya makadilat kasi nga, sa hapdi siguro naman yung nararamdaman sa atay. Pero sabihin ko sa kanya, lumingon ka lang nung narinig mo yung prayer ko. Umaalis na ako, lumingon. Salamat po kay Gino. Kasi kaya ang oras ito, milig ko si Diyos. Balo ko ito, siyempre, gospel. Nagsisiyar lang ako Naano pa kaya yan nung matula, mas matula yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag gospel galing sa Diyos, kahit ang langit natutuwa kapag mayroong isang taong nagbabalik loob sa Diyos at nagsisisi. Mga tawaran, nag-share mo po ng tanggapan din gilping ka rin. Ikaw muna din, masaya. Nag-share ba kayo? Nung nag-share kayo. Di ba, nabubushit ka kapag natiripan ng tanggapan ninyo. Hindi lang tao. Ngayon, matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na ba natutuwa? Ang Kristiyano, kapag hindi siya lumalago, siya ang pinakamalungkot na nilalang sa daigdig na ito. Remember that? Pero kapag Kristiyano lumalago, siya yung pinakamasayang tao. Gusto yung Kristiyano maging unahan mo yun. Alanin priority kembe, aliwanin yung Ginoo. May kalungkot. Ang tigas na ng kanyang puso, hindi na bumagaw, hindi na natutuwa sa message, hindi na nakukambik. Parang bago sa kanyang buhay. Christianity is a lie. Namin ay gospel. It's supposed to be. Kaya kung tatanungin mo, nini yung pinakamalungkot dealing tao, in Christianong nominal na yung mag-grow. Kasi naririnig niya gabi-gabi, linggo-linggo, ang balida tungkol sa Diyos. And yet, hindi na nagiging ebanghelyo sa kanya. Pero sa isang Kristiyano, binibisita siya ng Diyos na lumalago siya. Oh boy, from glory to glory, exchanging the same gospel. Sabi kay Inda ako, 3 days ago, ano pa yung pinis niya? Nabubushit siya sa mga nagbabantay sa kanya. Naintindihan ko naman siya kasi may sakit. Sabi niya sa akin, hindi niya nagbabantay sa kanya. Sabi niya, ang kinabubushit ko, sabi niya, ang galang promayang ulit, katulong kaya promayang wala patin. Pero pagkatapos ng mga ilang panahon, sabi niya, lalabas na yun. Agree naman ako doon kasi tao yun, lalo na pag may sakit ng binabantayan mo, mauubos yung pasensya mo talaga. Yan i-translate mo ita ka rin Christians. Dapat na Christian ang galang pamero. Hindi ko nilalat, pero marami. Makakatakot lang. Pamero, tapat lang. Magkaten lang. Kaya magpabayan mo rin. Kaya mo kapali, pag mayroon pali, good. Pero pag tumatagal na, mag-pray. Hindi na nagbabasa. Hindi na nababago. Everything is fine. Hindi na bumabaon yung salita ng Panginoon. Hindi na ito lumanali. Ako, nakalaka kitang tita. Kaya nga sabi ko sa Betis, okay, lagi ko sinasabi sa kanila ito kasi dahil mainit dati ron no? Mainit kayo noon. Ang tanong ko, ngayon, mainit pa? Sisigit mo yan, Pastor, kasi ito yung gospel. Hindi kasi ang mabuting balita, sasama, hindi patuloy na itong lalago. Hindi pa sabi ng Panginoon para itong butil ng mustasa. Ang liit lang pero pag tinanong mo lalago ito. Hanggat ang gospel sa atin ay gospel, you can defeat the enemy. But you cannot fight him without this gospel of peace. You cannot. You cannot stand.
So in gospel, baka kung yan gospel ba? Of course, because it is impossible for God to lie. Kaya ang angels, kapag yung balita ng Diyos, bibiyari ang tao, ilang mo munang magsaya. It's supposed to be, ano yung karelate ka, kaya katamo yun. So natural lang, kapag meron halimbawa, ating kang asiran, tinggap-tinggin, natural mo ito maglaban kayo ng puso. Wow! Kristyano na yung kang sisiran. Yang ijarin, tinggap-tinggin, maging kaindi. Sabi ko, ang galaw ng Panginoon. Siyempre, pag ang abi mo kaya balan, dapat pakukot na mo talaga rin. Yung muna akong diligent check, yung abi mo kaya balan, supposed to be, pag ang Christian mo, lalo na tatangka. Kasi talagang marap tayong makalingunin tao. Kung yung pababayaan, kung may pamilya kayo, check nyo rin, isip nyo, kung yun o. Kasi nga, ito, gospel. Hindi talaga mawawala sa puso. Ito lalago. At amo ko kasama talaga, kasi ako yung tao ka, wala ka agad. Ang galang po, meron lang haliwa. Nang init, sana habang tumatagal, ang ibang kaya kaya now, natin yun. Bakit ito tinawag the gospel of peace? Bakit kung wala ito, anakan-tanakan? Wala kang tayo. Bakit? Kasi nga, you cannot fight the enemy sa isang laban lang talaga. Okay, now, ano yun? That gospel of peace? So, importante yung salitang peace. Bakit? Kasi, kung wala kang peace, hindi mo alam yung peace, you cannot fight. You cannot defeat the enemy. Okay, now, anong peace? Anong peace ito? Apat ang peace dito sa Bible, 3. Pero, bibisitahin ko ngayon, isang peace lang. 4 na klase rin kapayapan. 3. Pero ating pinakamahalagang diling kapayapaan, it's supposed to be na itong kapayapaan ito, taglay-taglay mo, kasi nga hindi ka makakalaban sa demonyo, sa diablo, sa kanyang mga pakana, sa kanyang lalang, bala sa iyo ang bagay na ito. Please listen to me. Bagay ito. Dito ay magsisimula. Peace with God. That is the first. The first kind of peace is peace with God. Peace with God is all you need. First. Yung equal sabi mo. Peace with God is all you need. Mumunan din, kailangan mo hindi. Kung naisipan mo, kailangan ko yung pera. Kailangan ko yung kagalingan. Kailangan ko ito, kailangan ko. Hindi. Una sa lahat, ang pinakakailangan mo sa buhay is peace with God. Without this peace with God, you, again, sabihin ka, you cannot defeat the enemy. Malakas ang kalaban. So, ingong mas malakas kang demonyo, in Diyos. Yan. Ano ibig sabihin ng peace with God? Well, ito yun. Siyempre, pag pinag-aaralan natin ito, babalik tayo sa foundation. Bakit, Pastor? O sasabihin niya po, in peace with God. Kasi po, fundamentally speaking, originally speaking, tayo na makakasundo yung Diyos, kikikatan talagang kalagayan. Kaya pag sinabi mo ang dalawa na magkaaway ay payapa kapag nagkasundo. Get my point? Pero, fundamentally speaking, basically, pag hinalugay mo ito, unang-una, in Diyos, tayo kakasundo. Kaya nga, wala bang peace with God? Ano mo rin mo sabihin? So, hindi mo rin sabihin.
in Diyos, kapatid tayo. We were God's enemies. Romans 5:10. Bayo nga appreciating kay katampi sabihan. At bakit makanya yung tao? At bakit makanya ko? Bakit ganun tayo? Kasi we were God's enemies. Okay. Anong ibig mo sabihin ito? Ikaw ba kapag kaaway mo ang isang tao, mahal mo? Hindi nga. Of course. Mga natiro Jesus Christ, love your enemies. Gustong kapatid kasama mo kaaway gusto mo na Now, sa totoong kalagayan natin, ang Diyos, kaaway natin. At, kaya magtakay sabihin ko, tuturing na nga naman Diyos kalaban, no? Siguro masyakay. God is love. God is love in Jesus Christ. But remember this, ang laway na kaya ng Diyos bilang tao makasalanan. Kapatid. Kaaway ka niya, hindi mo siya kaibigan, hindi kayo magkasundo, magkaaway kayo. Okay? Pablo niya. Alam natin si Pablo, sa kanyang kalagayan, sa panlabas na kalagayan, matulog siya. Wala mo lang yung kapintasan, religious siya, straight siya Siguro, sabi ko, kung mayroong isang tao na hindi dapat maborla yan, si Paul. Kasi straight siya. Mastigasi siya kay religion. Tungkol kay Diyos. Parisiya. Bayan natin yan. Kasi, pag sinabi niyo, hindi ko naman kaaway Diyos, hindi ko siya inaaway. Spiritual yung pisasabihan ka mo, gili, emoso. Remember! Spiritually me. Hindi ko maramdaman na kaaway ko ang Diyos, na kasama kay Diyos, na kinamuhi mo siya, spiritually me. Ibig sabihin nun, bayo mo panwalan, yung sabihan ng isip, panwalan ng Bible. Kung tingnan natin si Pablo na to, ano baga ang testimony ni Pablo bago niya makilala ang Panginoon? Titus 3:3. Diba? Eunice, kung napapapunta ka sa mga bookstore, bili ka nga tawag dito. Yung kapag may foam yun, lagyan mo ng tubig, tapos hindi ka nakakaya. Seri dak bense. Ano yung kabalot? Kabalot yung lagyan. Please, mura ya ito kamandiga 50 pesos. Yung ito. Malami lang. Parang nawawala yung pagka-descend mo pag hindi ko. Bayo ko nga ito dyan. Anong may stroke ko. Paralyzed mo dyan ang gamot. Magkasagad ko. Tinaman ako. So, gusto ko may ganon pa rin. Eunice, Okay. Titus 3:3. Remember, these are the best saints. Paul. Sabagat tayo rin naman noon dati, ay mga hangal, mga suwain, mga nilalang, mga nalinlang, mga alipin, mga sari-saring pagnanasa at kalayawan. Ano ito? That's flesh. Anong sinasabi rito ni Paul? Dali lang rebelde kay Diyos. Kaya ing tao mag-rebelde kay authority. Kasama ako doon. Kaya dati tayong ganito. Lagi Paul, hindi niya lang sinasabing kayo, kundi dati lahat tayo.
Lahat tayo ay lumalapastangan sa authority ng Panginoon. So, sabi niya, namumuhay sa kasamaan at inggit at mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ano ito? Kahit yung pinakamagara at dissenting tao, nung unang panahon, sila ay kaaway, nagre-rebelde sa Diyos. Okay? Kaya ako sinabi, ang bagay dito, para makita ninyo, kasi meron na akong dating, sabi ko, lahat tayo ay kinamumuhian na ni Diyos. Eh ako tanggap, nakasama kay Diyos. Spiritual thing kasi eh. Lahat tayo ay patay sa kasalanan. Lahat tayo ay sumusuway sa Panginoon. This is my own personal experience. Ganon din kayo. Kaya huwag kang makikinig sa ano man. Makinig ka sa salita ng Diyos. Makikita mo, malalantad ka kung sino man. Balo yung baling mag-grow kang talagang mag-share sa check and Bible. Hindi niya lang binabasa, binubulay niya at magsasalita talaga ang Diyos sa'yo. Walang ibang makapagpapabanal sa akin maliban sa Word of God. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa bagay na ito, paniwalaan natin sinasabi ng salita ng Diyos. Na isa pang talata sa Bible, sa Romans 8:7, ang magugulat kayo sa sinabi ni Apostol Pablo. Pablo hindi magsalita. Romans 8:7. Ito yun. Okay. Romans 8:7. Ito yung natural state of humanity, the whole humanity. Ito yung natural state. O yun yung kalagayan tamo kay harapan ng Diyos. Ano yun? Sapagkat ang kaisipan ng laman, laman, yung tao. Doon ka rin yung marinig ng tao. Isip. Ang kaisipan, sapagkat ang kaisipan ng laman, pagkaapon, laban sa Diyos. Ang judge that. Ano daw ang isip ng tao? Laban, moya kay Diyos. Pagkapot, laban sa Diyos. Tapos sinabi niya, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. Hindi nga maaari, yun ang sabi ng banal na kasulatan. You see, the natural state of man. Pero maninit siya, hindi rin daw isip. Kiniya mo yung tao, that's why ako ito. Namiro ko bet sila din. Siyempre, bagay yung kapilya. Siyempre, rin. Pero makanyan mo na. Bagay yung kapilya yan eh. Gayang kang masanting karamo kayo. Pangalas kayong spiritual, mabayad sa bitis ng tao. Kung ang pamanuli, sing dulo. Kaya pasinda, hindi ka makarating sa oras. Ang bigat ng iyong paa para pumunta sa kapilya. Pagdating, muli mayari ni siya kung pamamalagwa kang muli.
Kaya nang dito. Ganon din sa prayer. Ang hirap mag-pray, pero pag nandun ka na, gusto mong kumaripas na. Why is that? Bakit ganon? Because of our nature. Kahit a Christian ka, ating remnant, yung kasalanan kaya ko. At suka kaya laman. At suka kaya flesh. Na kung pwede, umiwalay ka sa Diyos. Ayaw mo ng spiritual. Ayaw mo naman yan. Ayaw mo. Ay, yung panahon tamang yan, yung tao, kailangan may entertain niya, Mateo. Sige, may entertain. Nya, nung alam din sa puro niya, matiyatan eh. Kaya mag-enjoy ang hindi. Pero ito yung pinakamahirap mag-preach sa Word of God sa panahon ito kasi bangag na yan ako. Yung entertainment. Sasayangan din yung oras na, karing nino pa. Itang nature na rin tao, yan bisa yung spiritual, bisa yung Diyos. Ako, as buri ka mong buklating gadget ko sa akin Bible. To tell you frankly, binuksan ko na yung gadget, oh boy, gusto na yung oras. Ako na yung karapupunta lang. Nung nga mag-break, hindi naman. Bago yung break sabihan? Bakit andito ako? Because of your nature. Ali po? So, kailangan, kilala mo naman yung sarili mo. Kasi din kalaban dami ang mga kakit. At siguro sabihin nyo ka ako, eto to, spiritual din eh. Yung mga panandaman, yung mga kakit. But it's true. Spiritual battling, kasalukuyan yung panahon. Hindi ba? Hindi nyo maramdaman yun? Nung serious kong Christian, balo yung muli ko sabihan, at yung tamang spiritual conflict battle. At sa'yo napakahirap. May kung yung pag-asa hindi. Narito, pray ka. You pray. Kalimutan dito ang kapulong virgin keng Bible. Pareho lang itong virgin. Atin na nga langis, pero 5 lang biyaso. Hindi nga itong biyaso. Ito ang ating inner life. The Holy Spirit. Ito nga, di ba, kaya muluan ka rin na Christian. Kaya ganoon. Remember that. Spiritual conflict ini. That's why sabihin kaya yung punto. So, ano sabi ng Bible dito? Ang kaisipan ng laman ay pagkapo. Laman. Sa Diyos. Kaya nga, pag Christian ka, ang target ng Bible, ano yun? Baguhin ka. Saan ka ba baguhin? Sa mind. Romans 12, 1 and 2. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Walang pa yun. Anong babaguhin ng Diyos tao? Sabi niya, ang Kristiyano, bagong tao. Saan ka bago? Bagong isip. Your mind. Your mind. Your mind. Kasi yun ang target ng battleground. Now, so ito yung bakbakan. Akit siya niya Indios, inturing na kaya kalaban. Because, bakit? Rebel ka. Bulitan ka, pada, sukulan nyo ko ganyan eh. Kung paano naman nakapatay kay Diyos eh, spiritually. Better believe the Word of God, the Bible, the authority, than your mind. Kasi madisib ka. Sabi ko ba ako, yan yung panahon ko, senior citizen ko. Aliwak kasi nga ito. Kaya dito mag-preach ko, makapunta ka rin bali-bali, balang kurukan na rin tao. Dama, ang kalagay yung manalakad church or something like that. Pero yan pa naman hindi, mas lang eh. Iba ngayon eh. Iba talaga yung galaw ngayon eh. In spite na yung technology, ang mukatas.
Sabi ko, tumatabi lang ako sa mga bata dito eh. Ang gagaling nila eh. It's supposed to be, dahil nga ng kanin, nila nanuklukmukin eh. Amo ko na kalabalo. Sabi ko liya, agawara. At kari mga takutan mo. Sabi ko makaisip lang. Because of technology. Sabi ng wali ko, tulad na kang AI, yan na. Sa private sa Amerika. Sabi ko, kaya ka na, pati share mo, pati title mo, gawa niya ng AI kaya ka na. Oops, halimo ko. Halimo ko, boy. Diyaw na akong pera. That is what I need. Patanturo, ang ganda akong mamasyal kaya aliwa lugar, balo ko magalgo. Biya mo niya ang pera. Hindi, ayat niya lugar. Pero hindi sa bagay na personal na. Okay. Tingnan natin, baka mamaya hindi yung makuha. Ibig mong sabihin, Pastor, ingtawian ang ako ng Diyos, kalaban? Yes. Paano yung salitang God is love? Yung love ng Diyos at saka Jesus Christ. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero personally, ikandili. Rebelde ka kasi eh. Kapasakop kayo. Asat ikitche, ka makasunod kang Ginoo. Sabi ng Bible, hindi nga maaaring magpasakop at sumunod sa Kanya. Mo magawa. Why? Slave ka. Slave. Ano yung slave? Sunod ka mo kang nature ni Giyang. So, sinong gagawa ng paraan sa bagay na ito? Kailangan ng Diyos. Dahil yung 2 Corinthians chapter 5. Okay, Mark, ang gano'n oras ba dito? Tama yan? 10 to 12? 12 to 12? Second Corinthians 5. Simulan natin sa 17. 2 Corinthians 5. Let me read. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, si bagong nilalang, at ang mga lumang bagay ay lumipos na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Bakit nangyari yun? Sabi ng Bible, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Na tayo'y pinakasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, magandang mo na ako. Ning makipagkasundo, mumula. Iyon. Hindi ikaw ang unang nakikipagkasundo sa Diyos. Malinaw ba yan? Hindi kayo makikirandam kayo. Aliwa ikayong mungunang lalapit kay Diyos. Aliwa ikayong makikipagkasundo kaya. Hindi kayo ang unang naghahanap sa Diyos. Nung kaya ka mo, pa ito na ng Ginoo. Nung nino yung kikatama, sino man sa atin narito, kung ikaw lang, hindi mo siya hahanapin. Kasaman may pine. Nung kaya ka mo, alin na, pa ito na, iyang makipagkasundo yung Diyos niya, hindi kasi may papatay kayo eh. So, yan ang ating binasa kanina. Ituloy natin. Lahat ng ito ay wala sa Diyos. Na tayo pinagkasundo niya, hallelujah, sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano yan? Reconciliation. Ingin no, makipag-reconcile kaya ka. Nga ito, kapamilat na ng Kristo.
Naintindihan niyo ba yun? So makatuwid, 19. Si Kristo, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At yung pambalitang higit kaya hindi nyo, biro mo yung Ginoo, naibilang yung kasalanan mo? Oh. What a grace! Yung Ginoo, naibilang yung kasalanan ko. Ikaw ay maragaran kasi yung ating kasalanan, ipatay mo ng Diyos. Remember that. Because sapagkat ang Diyos ay holy. Hanggat ating kasalanan, makipagpayapa kay Diyos. Woe unto me. Kawawa naman ako. Oh yes. Pero hindi siya nakikipagkasundo nang wala si Kristo. Yung kita nyo. Yes, in Diyos lugod yun. Dahil takang Kristo. So, kung itutuloy natin at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkikipagkasundo. Ngayon, tingnan nyo. So, 20. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ng Kristo. Hallelujah, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Makipagkasundo na kanya ini kay Diyos. Kasi, bakit pagkasundo niya kaya? Kasi pinipapatay kayo eh. Dahil kaaway kanya, parurusahan kanya. Kaya lang, dahil siya ay pag-ibig, dahil siya ay mahabagin kay Kristo, abutan ng gamat mo. Iabot mo yung gamat mo kaya. Na ba't mo dinidiin yan? Alang gospel of peace eh. Kailangan, di ka peace ka pa mo kay Diyos. Have you made your peace with God? Yun iting ko ta. Nakipagpayapa ka na ba sa Diyos? Nakipagkasundo ka ba? So ang unang-una, ang Diyos, inaabot niya ang kamay sa iyo. Inabot mo na ba siya? That is the point. So hindi niya ngayon eh. Bakit pagkasundo yung Diyos ka mo? Kapatid na kaya. Ba't ako nakikipagkasundo sa Kanya? Through His Son, Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible, sino man na kay Kristo, bagong yun lang. But positionally speaking, ang tao ito ay bago. Aliwa yung Christian, yung Kristiyano, despite na rin kayang kahinaan, kapalpakan, depekto king kayang biya, po ang atyuka kang Kristo. Wow! You are a new, isa kang bagong nilalang. You know why? Kasi nga, magkaibigan na kayo ng Diyos. Dating magkaaway. Sabi mo ngayon yung oras ay that God is my friend. He is not my enemy. He is my friend. He is my God. That is the point. At paano ang nangyari? Na siya ay nakipagkasundo. Yan, tinatay niya. So, 21. Para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya. Si Kristo, gawa niyang makasalanan ng Diyos? Yes. Then, na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Anong ibig sabihin ng katuwiran? Muli na sa iyo, patangagin niya ng Diyos, yung Kristiyano at yung Kristo. Alayang pintas. Alayang kasalanan, matulid yan. Alayang bakas. Ala na, at niyang katuwiran. Ngayon, tingnan natin yung golden classic verse ng Romans chapter 5, verse 1. Para maging malinaw sa inyo. Lagay natin sa 1 alin. Ayan. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap. Bali mo na sabihin, inaring ganap po. Kapawalang sa ano.
sa pamamagitan ng pananampalataya, wow, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So ikuha Ngayon, hindi na kayo magkaaway ng Diyos. Makipagkasundo siya at ganun ka rin. Kanino? Through His Son, Jesus Christ, by faith. O kakampi mo na yung Diyos. O yan, kanlog ka yan. Then if God is for you, who can be against you? Mo mas maragul kang Diablo in Diyos. At kakampi ng Diyos. So you can fight? Yes, of course you can. I can do all things through Christ which gives me strength. I can. That's the point. Ngayon, ibalikan tayo in 6:10 na ng Ephesians. Yan yung spiritual battle. Okay, yan. Okay. Saka huli-hulian, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. What does that mean? Ananing mo rin sabihin niyan? Kaya in English, be strong. Strong in what? In the Lord. Be strong in the Lord. Ibig sabihin nun, you cannot be strong in the Lord if you are not in the Lord. Diyan na, magpakalakas kayong Ginoo. Wala na naman kayong Ginoo eh. Kailangan, magpakalakas kayong Ginoo. Nung atyo ka kayong Ginoo, yabi ng kapayapaan mo kayong Diyos, di kasundo kayo eh. So to be strong in the Lord, you must be in the Lord. Malino ito? Kahit ito yung spiritual water, hindi niya masinabi sa ating sariling kayod tayo magtatagumpay. Hindi niya sinabi, be strong in the Lord. If you are in the Lord. So siguro, kaya kamanyaman niyang balita yun eh. At yung mga Ginoo. That's the point. So yung salitang peace with God, o gospel of peace, ang hindi na, muli na sabihan ni Daya Pinini, naiintindihan ko na ako'y naging Kristiyano. Naiintindihan ko, ako'y napatawad na sa inyo. It is clear. Kasi you cannot defeat the enemy nung malabo kayo relasyon mo ng Diyos. You cannot. Kung malabo sa'yo ang iyong kapatawaran, ang relasyon mo sa Diyos, hindi mo naiintindihan na ikaw ay nagipagkasundo, may kapayapaan sa Diyos. You cannot defeat the enemy. Now I belong to God. I am a child of God. I am reconciled. I am justified. I am born again na tao, may itong tao, may patawaran, may itong tao. Kaya gaya ng Diyos. If God is for me, who can be against me? That is the point. I have peace with God. Kaya, sasagupa ko mo, laban ng espiritu, ay manahin niya, Kristiyano ka. Hindi mo naiintindihan ng ginawa sa'yo. Ang ibig sabihin ng gospel, naiintindihan ko ang ginawa ng Diyos sa akin. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. Wielded His life and atonement for sin. To God be the glory, the things He has done. Bayo kong Kristiyano, madalas yan naramdaman takpan lang. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Yang nanong kadagol problema, tuwing kagalakan ng Ginoo, tsaka kayong kapayapaan ng Ginoo, you can overcome everything. The peace of God, the joy of the Lord, the strength of the Lord, the favor of the Lord, the peace of God. God is for me.
Kaya kung intindihan ang problema ko, amo pakabayad darlanan kang dia. Pero pahintulot niya yung ginini. Ay intindihan na yung ginini. I will trust him. Eh, isto ba po ng Kristyano kaya ko ang problema? Ali, pati problema mo, disenyo na. Nakanana ka kayo ng ginit, ang mo buri. Pero kung magtiwala ka kayo, akit may ingin mo. That He's your peace. He is your God. And He will never let you leave you or forsake you. Ang mahalaga mo, that you have this peace with God through Jesus Christ. That's the truth. What you can peace with God. Oh, Abba, Father. Walang mag-pray ko. You are my Father. You are not my judge. You are my Father. Abba, Father. My God, my Father. Abba, Father. I am under good grace. Kung may kakasala ka ng matula ka, of course, saligo. Dahil alam mo, ang Diyos mo ay banal. Kapag nagkasala ka, anong gagawin mo? I confess, Lord, forgive me. Cleanse me. Alang Kristiyanong magpatuloy kayong kasalanan na may Dio. Kailangan dito. So, ikitsingin yung kwento, yung katang sabihan. Isuot mo sa inyong panyapak bilang paghahanda mula sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Yun ang kapayapaan mo? Diyos. He is my God. Siguro doon talata, verse ng Bible na what we are yan eh. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 23. Alam? Tingnan mo sa unang Thessalonica, Banatang 5, talatang 33. Sa 23, tingnan mo. Pakabang nalinnawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo nang walang kapintasan sa pagdating, hallelujah, ng ating Panginoon Yesu Cristo. Nininingat kayo ka, Diyos na yung kapayapaan. Ang nakilang kaingatan, sabihan ko kayo kapatid, yung Kristiyano, bayan hindi dyan. Hasta yung mga Kristiyano kasi paninayin mo yung Ginoo, tatangyan. Kaya kamaninayan, matanapan niya. We are not looking for that. Yung Kristiyano, maglingkod ka kayong Ginoo kete, paninayin mo yung Ginoo, magbalik yung masbalik na kindatang niya. I'm sure, alam mo mga din yung Sunday, kaya garalan yung resurrection. Alam? More than 2,000 years ago, Kristo yan, epepakit. May kone. Magbalik ya, yes, kapilan. Baka poto. Baka mamaya. Ba't kasi nasabi yun? Darating siya sa panahon hindi mo inaasahan. You will be surprised. Anong gagawin ko? Be watchful. Be ready. Nung maglingkod ka kaya, kata maglingkod na yan. Magsad, magsad kang gino, paninahin yung gino datang yan. Kung balo kang panahon ko, kung balo ito eh. Pero ituturo na yung Bible, yung exhortation na Bible, darating siya sa panahon hindi mo inaasahan. Aliwa ito, babae ko paano naman, sana akong mati. Malino! Ano enjoy mo? Hinihintay mo yung Panginoon mo. Panginoon mo eh. Isang Panginoon mo, paglingkuran mo eh. Ikaw mag-serve yung Ginoo. Maaaring hindi sa pulpitong ito. Kaya mag-serve kang Ginoo. Hindi kaya nagsiserve sa Panginoon. Panginoon mo eh. Binigay niya ang buhay. Ganun ka rin. Mag-serve ka sa Kanya. Sa anumang bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Serve Him. Di ba, madalas tayong kakanta yan eh. Hindi ang unang iniisip ng Panginoon maging successful na. Pahintunan na kasi success eh. Yung pahintunan niyo, makarano kayong maging faithful.
Tinawag tayo ng Panginoon hindi para maging successful, kundi maging faithful. Maging tapat sa Kanya. Ipengot, siguro nakibana. Tutuloy kaya, tutuloy. Betis Yung tuturuan na ng anak lang. Minsan, kapag nandun siya, hindi dumarating yung mga bata. Bata yun Pero muli ko sana ng advice sa kanya, anak ko, paborehan mo, datang lang, importante, faithful ka kay ministry mo. Hindi mo ka mag-serve. Aliway tang magana ka, waling naradang na rin na. Maging faithful ka, hindi mo. That's the point. Ewan man nakakiting resulta, but be faithful. Be wise. Di ba, Kenny? Lalong buri din yan, nakalamang gagawa, nakalaremembro. Pwede yung buriyo? Huwag ka nang gagawa mo, faithful ka. Kung nakaras ka ba niya, liwanag ka yan. That is the point. Gagawang idolatry ministry. Ministry yan sino ba? Gusto natin, maraming magagawa. Siyempre, gusto natin maraming kaluluwa. Pero hindi tayo tinawag doon. Unang-unang Panginoon, gusto ng Panginoon, maging faithful tayo upang sa kanyang pagbabalik. At ng kanya, welcome, my faithful servant. Naging tapat ka sa maliit na bagay. At pangalagarin kita, pagtitiwalaan sa mga bagay. Luka rin kayo ngayon, kayong ministry. Luka rin kayo, be faithful hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasi nga, servant ka niya alipin ka niya. Ingatan ka ng Diyos ng kapayapaan. Kung makita man ninyo sa panahon ito, sa inyong paghihirap, hindi kayo nakakita ng resulta, be faithful. Di ba, iyalan, pastoralan, panay papakanta kaya nitang kanta. Nakita kanta ka ba? Bigyan mo akong sampo. Wow. O siguro nga, paninipakan ng pastoral na, mas masakit yung kintanero. Diba kanya, Elsa? Akit kaya ba yung itsura ng lugar yan? Pumakas ko kayo na. Oh, yes. Yes. Buti, nakayanan niya sa anak ka pa bilib ko kayo. Find us faithful. Ang hirap maging faithful, hindi talaga rin yung bro mo. Ang mga lapong pusa. Hindi, kahit ako nagsasalita ng ganito, stay where you are, be faithful, hanggang sa dumating ang Panginoon. Malatiman, at ikayong sishare niya itong walad ba? Pasensya kayo, magtsaga kayo. Alam ng Panginoon yan. Kasi mag-serve tamo ng Ginoo. Buri ko na sana ako ng Ginoo gagawa. I tell you, kung buhay man o hindi, importante, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Gawa na ng Diyos ito. The last verse, King Hebrews, chapter 13, 20 and 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Yesus. Ang dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggan. Naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo na sa Kanya ang kalwalhatian at pakailanman. Na doon ko ngayon, pagkanta tayo ng Find Us Faithful, pray tayo sa ulit. Okay lang ba? Sino? Si Chloe? Let's pray. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang mga hiwagang ito na inilabas po sa amin, inaalala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Kung di ka gumalaw,
Patuloy sana kaming nasa lusak ng kadiliman at kasalanan. Ikaw ang unang mababa. Ikaw ang unang naganap sa amin. Salamat, Panginoon. Gospel nga ito. Gospel of peace. Ikaw ang naging payapa at naging unang nagipagkasundo sa amin. Salamat nga sa kaisa-isa mong anak. Ikaw mismo ang nagwiga, "This is my son, hear him." Ngayon, nakapangahawak kami sa katotohanan ito, ang isang ebanghelyong kailanman, hindi ka nagsinungaling.